Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ni Cancer ay Seahorse, Family Matters. Ayan. So may mga usaping pamilya dito, may mga inaasikaso siguro kayo sa pamilya, no? Sobrang busy kayo dito, Cancer, no? Sa pag-aasikaso ng iba't ibang bagay sa inyong pamilya dito. Maaring, ano yan, maaring may okasyon kayo sa pamilya, maaring may mga kapamilya kayo na kailangan ninyong asikasuhin ng mga pangangailangan, no? Maaring ganon ang sitwasyon dito for some of you. We have owl and good advice from a wise person. Ayan, so this wise person, this could be your parent, this could be a friend, no? Maaring ganon na magbibigay sa inyo ng advice. Maaari din naman na mentor ninyo yan, kung meron kayong mentor. Maaring personal advisor ninyo yan, no? That could be possible as well. We have tortoise and slowly but surely getting ahead. Ayan. So yun ang ano ninyo, yun ang ganap ninyo ngayon, Cancer. Hindi kayo nagmamadali. You are not rushing into things sa ngayon, no? Maaaring isa yan sa ano ninyo, sa mga learned lesson ninyo in the past, na the more na magra-rush kayo, the more na magmamadali kayo, mas maraming hindi magandang nangyayari or mas maraming kapalpakan, 'di ba, ang nangyayari. Kaya ngayon parang ito ang ano ninyo, slowly but surely getting ahead, no? Kahit mabagal, at least sigurado kayo, no? Parang very cautious na kayo ngayon. You are moving cautiously and carefully ngayon sa kung ano man ang inaasikaso ninyo. What else? We have courage in a journey, either physical or mental. So this could be physical travel for some of you, Cancer. Maaring meron kayong pupuntahan lang, meron lang kayong bibisitahin, maaring meron lang kayong i-inspectionin, maaring magsi-shopping lang kayo dito, no? Somewhere, maaring ganon. Ano lang ito, short journey, short travel lang. It's either short distance lang ang babayahiin ninyo dito or maybe saglit lang. No, saglit lang ito. Maaring few hours lang to, overnight, maaring ganon ang travel na ito, no? This could also be mental travel for some of you. Siguro marami lang kayong iniisip, no? Maaring nagdidiskarte lang kayo, maaring nagpaplano lang kayo about something, maari lang din naman na nag-iisip kayo about dito sa family matters, no? Iniisip ninyo on how you're going to navigate that situation sa ngayon. Maari din naman na nag-strategize kayo, no? Nag-iisip, maaring you are setting goals ngayon, no? Kaya malalim or panay-isip kayo ngayon, ano? Cancer. We also have Tower. Ayan, solid foundation, success with effort. Ayan, napakaganda, no? Parang pinapakita sa inyo dito, no, na magtatagumpay kayo, no? Magtatagumpay kayo provided that you put effort sa inyong ginagawa, no? Kahit ano man, pagplanuhan ninyo, samahan ninyo ng effort, you know, success will be yours, no? Parang yun ang main ingredient, kumbaga, para kayo ay magtagumpay, no? And lay solid foundation on what you are doing, on what you are planning, and maaring ito yung iniisip ninyo. Maybe you are thinking about how you're going to lay a solid foundation in your mga focus areas sa ngayon. Maaring sa relationship yan, maaring sa kaperahan yan or career ninyo, no? Maaring ganon. So, what else? We have stuff and you will be taken care of in difficult times. You know, Cancer, talagang hindi nawawala sa inyo ang mga ganitong energy, no? Kaya, parang talaga, no? Ang lakas-lakas ninyo sa Divine Universe, ang lakas-lakas ninyo sa inyong spirit team. You are always guided, you are always protected and guarded. And tignan mo ngayon, there is an assurance na you will be taken care of in difficult times, no? Kahit sa mga chaotic situation, troublesome situation, or any difficult situation na kinakaharap ninyo, you have nothing to worry about because there is always a guarantee sa inyo ang divine, no, na you will be taken care of.
no? Lalo na dito sa difficult times, 'di ba? So wala kayong dapat na ipag-alala. Sige, palakasin ninyo yung inyong faith, palakasin ninyo ang inyong connection, ang inyong relationship with God, no, and the rest of your spirit team, dahil they are always there for you. They're always by your side, no, to help you, to guide you, to protect you. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang paunang mensahe ni Scorpio. We have heart, ayan, love, deep affection, and caring. Ayan, Scorpio. So, love is in the air, no? Maaring ganun ang ganap dito. Love is in the air, hindi lang para sa your person, hindi lang para sa mga tao sa paligid ninyo, but also maybe for yourself. Yan ang napipick up ko dito. Parang magiging ano kayo ngayon, focused kayo more on loving yourself, no? So yun ang napipick up ko dito. And also very loving talaga kayo, very affectionate kayo. Kaya maaari talaga na ngayon din ang panahon na talagang ipapakita ninyo yan, ipaparamdam ninyo ang pagmamahal ninyo, ang pag-aalaga ninyo, ang affection ninyo sa parents ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa person ninyo, mga kaibigan, mga gano'n, no? Kasi parang natural na sa iyo yun, Scorpio, eh. Maalaga talaga kayo, mapagmahal kayo, no? In any way, minamanifest ninyo yan. Maaari din naman na for some of you naman, Scorpio, now is also the time that you are getting back, no, the love, the care, the attention na ibinibigay ninyo sa ibang tao. Kayo naman ngayon ang makakaramdam ng ganon. Kayo din naman ang makaka-experience ng pagmamahal ng iba, no? So, start no news of a birth or a new business opportunity. Ayan. So, may balita kayo dito na marireceive, no? Na mayroong manganganak na. Maaring asawa ninyo yan, no? Maaring person ninyo yan, Scorpio, na manganganak na, or maaari din na kapamilya ninyo yan, no? It could be anyone sa pamilya, or mga kaibigan din nyo, maaaring ganun din. No? Anyone that is close to your heart, maaaring yun na mababalitaan ninyo dito na manganganak na. It could also be your friends, di ba? Kung sino sa mga kaibigan ninyo. Pero, yun nga, may mababalitaan kayong manganganak na. This could also be news, no, about business opportunity. Maaaring meron ditong mag-offer sa inyo ng business partnership, business venture, no? So, maaaring yun din ang impormasyon na marireceive ninyo. Jog, lighthearted and carefree time. Ayan, chillin lang kayo dito, Scorpio. Parang nag-aano kayo ngayon, parang ito yung panahon na nag-step back kayo ng konti, no? Doon sa kung anong pinagkakabisihan ninyo, kung ano yung hustle and bustle ninyo. Parang ano ngayon, parang gusto ninyo ngayon na magpahinga. Magpahinga muna from thinking, from doing things, from doing errands, you know, parang iniisip ninyo ngayon, teka nga muna, magre-relax muna ako ngayon. So, enjoy nyo yan, Scorpio, no? Habang may pagkakataon kayo para mag-chill lang, Scorpio, do it and enjoy it, okay? Bihira mangyari yan. Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Ayan, so, changes are coming in, no? Changes are about to unfold sa buhay ninyo. Pero, yun nga, iniimbitahan kayo dito ng Divine Universe na gamitin din ninyo ang inyong intuition. Hindi lang yung left side of the brain ang gagamitin ninyo, no? Hindi lang yung logic ninyo, but also use your intuition dito all together, no? Para mas maging maganda ang mga iniisip ninyong pagbabago. Para mas magabayan kayo kung ano talaga yung mas magandang path dito na tahakin ninyo sa pag-navigate ninyo ng mga pagbabagong ito na gusto ninyong gawin, no? So, what else for Scorpio? Next, an emotionally secure, loving family is important to you. Yan. So,
dahil nga dito, no, sa love, deep affection, and caring. So, maybe talaga, no, na ang ano ninyo, ang pinaka-priority ninyo is family, no? Laging nagpapakita kayo ng pagmamahal, pag-aasikaso, pag-aaruga sa inyong mga kapamilya, no? So, you're really, ano talaga siguro, Scorpio, a family-oriented person, no? A priority ninyo ang pamilya, no? Lagi ninyong iniisip ang pamilya, family first, no? Yung mga ganon. And anything, no? Anything that you can do for your family, laging nandyan kayo. Laging yun ang inuuna ninyo. Kasi, yung parang napakahalaga talaga ng pamilya sa inyo, no? We have seahorse and family matters. Speaking of family, di ba? So, talagang punong abala kayo ngayon, Scorpio. Maaring meron kayong mga inaasikasong sitwasyon sa pamilya. Maaring kayo talaga ang naatasan na mag-asikaso, or maybe talagang yun ang gusto ninyo. Yun ang gusto ninyo, na kayo yung mag-asikaso sa kung ano man ang ganap dito sa family ninyo, no? Scorpio, so that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo, Pisces. Pauna mensahe ninyo today ay career. Ayan. So maybe you're going to be focusing on your career around this time, no? Maaaring bago kayo sa career ninyo. Bagong career siguro ito, no? Kaya you are going to be more focused on this, no? Dahil siguro nagsisimula pa lang kayo dito. It could also be that ang iniisip din ninyo ngayon is a career shift, no? Maaaring ganun ang sitwasyon dito. Maaaring nag-iisip kayo dito na mag change ng career path, no, Pisces? Maaring ganon din ang kinoconsider ng iba sa inyo dito. We have but, and take care, enemies are working against you, no? Maybe this is related dito sa ano ninyo, sa ginagawa ninyo, sa karera ninyo, no? Maaring may mga taong hindi alam mo yun, hindi in sync with you, hindi nila nagugustuhan kung ano man ang parang siguro may hindi sila nagugustuhan about you. Maaring ganon. Maaari din na may mga sitwasyon dito na hindi lang kayo nagkakaintindihan with a colleague. Maaring ganon. Or boss ninyo. Maaring may hindi pagkakasundo dito ang iba sa inyo, no? Kaya siguro, no, ang iba sa inyo, nag-iisip na lang na mag-career shift na lang, no? Dahil maybe this is a very, unhealthy situation na maaring may ganong ganap dito ang iba sa inyo pagdating sa trabaho ninyo, no? So, maaring may mga ganon ganap. But, you know, Pisces, sinasabi dito, working against you. Alam mo ba, para nakakapanginig yung phrase na yan. Kasi, di ba, kung anong klaseng energy ang inilalabas natin sa mundo, yun ang eksaktong bumabalik sa atin, no? Kaya kung nag-iisip tayo ng hindi maganda against another person, Diyos ko po, nakakatakot kaya yon. Kasi that is gonna come back to you 100-fold. It's gonna come back to you 100 times. Diba? Or more than that. Kaya, kung meron mga taong ganito sa paligid ninyo, Pisces, ipagdasal ninyo yan. Because they don't know what they are doing. Diba? Otherwise, kung alam nila kung anong ginagawa nila, kung anong consequences ng mga ginagawa nila, or iniisip nila, diba? Hindi nila gagawin yon, but they don't know, no? Hindi siguro sila aware, 'di ba? Na ang ginagawa nila ay, Diyos ko po, babalik din sa kanila. Kaya Pisces, magdasal ka na lang, ipagdasal mo 'yan, ano? Ipagdasal mo sila, ipagdasal mo ang sarili mo, ang safety mo, no? Magdasal ka for protection. Always call in Archangel Michael, no, to protect you, no, to place his blue sapphire sword of light in front of you, to your back, to your left, to your right, above and below, so that you have that protective shield around you, na walang makakasakit sa iyo, walang makakagawa ng hindi maganda sa iyo, you know? So always call in Archangel Michael, okay? And ipagdasal mo sila. So, we have June. Ayan. So, this June,
tapos na for 2023. So maybe this is June 2024, no? This is for the coming year. Maaring may iniisip kayo dito na may pinaplano kayo, maybe that you want to to accomplish around June. Maaari din naman na may mga gusto kayong gawin sa ngayon, and maybe yung target ninyong date, no, or month para matapos yan is in June. Maaari din ganun, or maybe may plans din kayo na gagawin, and maybe you're going to start that around June next year. So maaari din ganun ang ganap. Inkpad, problems to be resolved. So, most likely, related talaga to dito sa career or dito sa sitwasyon na to, no? Yung problems na yan. But always remember, Pisces, that there's no problem na binibigay sa atin na hindi natin kayang solusyonan. There will always be solution to any problem, no? Kaya magdasal lang kayo, no? Magdasal kayo, ask for help, ask for guidance, no? Dahil, 'di ba, pag lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nakikiusap sa divine universe, sa mga angels natin, sa spirit guides, no? Kahit ano man ang problema meron tayo, parang kay gaan lang din, no? Dumadaan lang din ang araw na magaan ang pakiramdam natin, and solutions comes in, 'di ba? Yung solutions just knock on our door, 'di ba? Yung nagtitiwala tayo or nililift up natin yung mga problema natin sa Panginoon, tinutulungan niya tayong mapagaan ang journey natin, ang sitwasyon natin. Kaya kahit sa pakiramdam ninyo, mahirap yun, pero as the day go by, parang magaan lang din ang pag-carry ninyo sa problema, 'di ba? At saka kusang lumalapit ang solusyon. Mabilis tayong nakakahanap ng solusyon. Kaya ganun din ang gawin ninyo ngayon, Pisces. Magdasal kayo, ipagdasal ninyo yan, i-offer ninyo kung ano man ang problema na yan na pinagdadaanan ng iba sa inyo, i-offer ninyo sa Panginoon so that God will help you, no, na mapagaan ang inyong sitwasyon. Okay? So, we have will and indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Yan, may mga decision siguro kayo dito na hindi ninyo magawa, hindi ninyo mapagdesisyonan, no? Kasi siguro iniisipan ninyo kung ano yung kung ano nga ang mas mabuti ninyong gawin. Maybe hindi kayo makapagdesisyon, baby, because you're still gathering information. Maaring ganun din ang ganap. But yeah, listen to your intuition, follow what your intuition is telling you, lalo na sa pagkakataon may mga indecisiveness kayo, because your intuition will always guide you to the right direction. It will always guide you to the right decision, no? So what else for Pisces? We have first, pay attention to your finances. Okay? Maaari din naman ang iba sa inyo dito ay nakakalimot sa financial discipline ninyo, kaya maaaring hindi ninyo nakokontrol ang paggastos or hindi ninyo ma-manage ng maayos ang inyong kaperahan. Kaya ang sinasabi sa inyo dito, pay attention to your finances. Sa ngayon, hindi kayo ma-off track, no, sa budget ninyo, hindi kayo masaktan, no, pagdating sa inyong kaperahan. Okay? So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.